So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, and I am here with Ako po si Ballpoint Man, no? At bibigyan po natin ngayon ng komentaryo itong tinatawag nilang pangalan ngayon sa ating bagong undersecretary. ang sabi nito ni Atty. Claire, hindi ako attack dog ng Malacanang. Okay? Actually, ito trabaho po ito ni Atty. Claire Castro. Okay? Yeah. Hindi po siya yung attack dog. Kaya lang siguro nasasabi ng mga DDS yan. Kasi sila po ay mga talunan, inggit. Siyempre, unang pasok pa lang ni Atty. Claire sa Malacanang, binanatan agad yung inyong fake news na Mr. Pintanil na digong. Hindi kasi, ganito naiiba kasi yung yung atake ni Atty. Claire Castro. Imagine nyo yung dating PCO, undersecretary, nakakabuelo yung mga DDS sa mga fake news na ginagawa. Alam nyo kung bakit? Kasi parang hindi naman sa pamamaliit sa dating undersecretary, sobrang tahimik. Umiiwas yung presidente, umiiwas din yung PCO. So paano natin madedebunk ang fake news? Kumbaga, yung mga DDS lang yung nag-roll, diba? Ng spreading ng lies, yung spreading ng fake news na yan, false information, kasi walang nagde-debunk. Ngayon, na na-appoint itong panibagong PCO undersecretary na si Atty. Claire Castro, sobrang ganda ng entrante niya. Wala siyang pinapalagpas, dinidebunk niya. So ngayon, threat si Atty. Claire sa mga DDS ngayon kasi bawat salita niya, 'di ba, na may mainstream. Samantalang yung mga DDS ngayon, kailangan nilang magpakalat ng trolling sa YouTube, Facebook, lahat-lahat. Kasi kapag na-mainstream, syempre broad yung So ibig sabihin, effective itong ginagawa ni Atty. Claire Castro. Kasi nawindang po sila Oo, nawindang. 'Di ba? Inaatake nila ad hominem. Alam mo, pwede nyo namang atakihin si Atty. Claire based sa mga sinabi niya. Pero yung atakihin na physical, bobo ka, pangit ka, iskandalosa ka, parang ang pangit noon. Ad hominem yung atake nila, while ito si Atty. Claire based lang sa issue based. Si Atty. Claire kasi matalino ito di ba? Totoo. O nagpo-focus lang siya sa issue. Totoo. Di ba? Itong mga DDS, kung hindi nila kaya yung issue, mamimersonal po yan. Totoo. Di ba? So yun po yung gawain ng mga alagad ni Digong, na mga attack dog talaga ni Digong. Sila yung tunay na attack dog, diba? Alam nyo mga minamahal, ito may papakita ko sa inyong article. Yan Yan, nakikita ninyo. Ang nakalagay dyan, kasi binansagan nila na attack dog daw si Atty. Claire ng Malacanang. Kamustahin naman natin si Mocha Uson. Yun. Diba? Naging PCO, pero anong ginawa? Nagpapahawak ng suso. Oo. Diba? Mas nakakadiri yun. Diba? Mas nandun yung pambabastos, kawalan ng respeto. Pero okay lang na mabastos siya, siyempre. Trip niya yun, magpabastos siya kababaeng tao. Pero yung kay Atty. Claire, yung sasabihin nila na attack dog daw, parang medyo nakaka-off. Kasi hindi naman po ganun si Atty. Claire Based on the issue lang siya at naglalahad lang ng facts, which is hindi po yan matanggap ng mga DDS kapag pinag-uusapan yung facts. Ngayon, basahin natin to. Wait lang basahin lang muna natin to, sir. Nakalagay dito, hindi ko nga alam kung bakit attack dog ang tawag. Yan yung sabi na Atty. Claire kasi 'di ba attack dog nga yung bansag sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit attack dog ang tawag. Depensa lang naman yung ginagawa natin sa karapatan ng gobyerno na ipabatid yung katotohanan. When you say katotohanan, yung facts, real issue. Ngayon ang problema kasi allergy sila sa katotohanan. Kasi yung fake news kasi nila nahahadlangan po ni Atty. Claire Castro. Totoo. Diba? May nagde-debunk. So, hindi nila ma-enjoy yung pagpapakalat nila ng fake news kasi may humaharang Oo. Diba? Pag nagpapakalat sila ng fake news, agad-agad sinasargo na Atty. Claire, merong response. Kinokorek niya, mga minamahal, yung fake news ng mga DDS. Kinokorek niya. So, ngayon threatened yung mga DDS kasi yung information nila na dapat sana nabubroad agad, medyo natatagalan. Kasi nga, kada tira, tingnan nyo, may sargo si Atty. Claire. Imagine nyo yung sinabi ni Baste na darkest times daw, yung nagkaroon ng people power, ganyan-ganyan. Sinagot ni Atty. Claire, bakit? Yung panahon ba ng ama mo, yung 30,000, hindi ba yung darkest? Sa totoo lang may mga minor pang namatay. Totoo. Kumusta naman yung mga nanay noon? Totoo. Diba? Masakit para sa kanila yon. Totoo. Pero si Baste tuwan-tuwa, si Digong tuwan-tuwa, si Sara tuwan-tuwa, at niyayabang pa nila yung mga pagpatay. Dapat nga, sa totoo lang dapat nga itong mga to makulong na to Totoo. Diba? Oo. Diba?
imagine nyo mga minamahal, sasabihin nilang darkest times daw, yung EDSA People Power Revolution, pero yung nag-martial si Digong, doon sa Mindanao, di ba, imagine nyo na lang yun ngayon, pag tumitira sila, sinasargo na Atty. Claire, kagaya din ng tirada ni Digong kay PBBM na pinipilayan daw, pinipilayan daw ng administrasyon si Sara Duterte para hindi makabuelo. Hindi totoo yun. Actually, si Sara Duterte yung pumilay sa sarili niya. Totoo. Diba? Siya kasi yung bumato, tapos nag-bounce back sa Totoo. kanya. Siya yung tinamaan. Totoo. Diba? Actually mga minamahal, bakit naman namin kailangang sirain si Sara Duterte? In the first place, sirang-sirahan na siya, bro. At saka ito pa, hindi po kami pwedeng manira kasi pwede po kaming kasuhan. Totoo. Diba? Totoo yan. At ayaw naming mangyari yun sa amin na makakasuhan kami. At Oo. syempre, hindi kami naninira. Talagang kami dito, nilalaban lang namin yung tama, di ba? Totoo. At binabara namin kung sino yung mga fake news na mga alagad, mga aso ni Digong, mga garbage creator nila. Kasi kiniklaim nila na, oy, magaling kami, content creator kami. Hindi Oo. po. Garbage creator yung mga yan. Basura yung mga yan. Kaya nga sabi Oo. ko, medyo parang hindi tama yung ginagawa ng mga DDS ngayon sa ating panibagong PCO Undersecretary. Biruin mo, Sir Mike, tinatawag nilang attack dog si Atty. Claire. Sa tingin mo, ano yung masasabi mo dyan? Mas mukha silang dog. Diba? Wait lang, tapusin lang muna natin. Tapusin 2 minutes lang. Diba? 2 minutes na lang, wait lang. So yun na nga po mga minamahal, tinatawag nilang attack dog itong si Atty. Claire Castro without knowing na mas nagmumukha silang attack dog in terms of West Philippine Sea, WPS. Bibigyan ko ng advice itong mga DDS na to. Oo. Pag sasagot kayo kay Atty. Claire Castro, huwag Facts. kayong mamimersonal. Oo. Focus kayo sa issue kung kaya Tama. ninyo. Kung hindi Oo. ninyo kaya, pahinga na kayo. Huwag na kayong magsalita kung puro ad hominem lang din naman pala yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Puro ad hominem, atake ganito, personal issue, scandalous, ganyan-ganyan. Dapat based on the issue lang sana tayo. Huwag puro atake ng walang Kasi substance. tandaan nyo po, habang inaatake niyo si Atty. Claire personally, lalong bumababa yung level nyo at lalo kayo nagiging tae. Diba? Oo. 'Di ba basura yung mga sinasabi nila, bro. Tingnan niyo 'to sa Atty. Claire, never umatake, never nagmura. Based on the issue lang. Facts lang tayo. Dapat sana ganun yung mga DDS. Tingnan mo yung si Atty. Claire nung nakaraang mga taon yon, may nakita akong video. Oo. Nilaban niya yung kanyang kliyente. Tama, Diba? oo. Pero Dapat pinalabas nila na scandalous daw yung video na yon. Paano naging scandalous yung video na yun? Nilaban niya nga yung kliyente niya. Nagtaas lang ng boses, iskandalosa na. Totoo. Si Digong. Scandalous ba yun? Si Digong, kumusta Nagmumura, naman? di ba? Oo. Si mga minamahal. So, yun po. Yun lang mga pre, no? At Magpapaalam na po kami. pasensya na, wala pa po tayong live ngayon. Baka mamayang gabi may magkaroon po tayong live. Oo. So, maraming salamat. Subscribe niyo po yan si Mima Alicia, mga pre, no? Medyo naghahabol kami sa oras ngayon mga minamahal. Pero nandito kami. Gusto kasi namin mai-update namin kayo. So, yun lamang po. Maraming salamat, guys. Ingat mga kababayan.